Kaya mahalaga po at napakaganda po ng ating tema ngayon kasi ignite. No po? Pag-alabin. No? Kaya nga kung titingnan po natin nga ano po yung igniter, ay doon po nagsisimula yung maliit lamang po na spark. Pero kapag dakay, lumalakas. No po? So ganoon din po ang ating buhay bilang isang mananampalataya. Nagsisimula sa maliit at dapat nagpapatuloy ay lalaki siya. Yun po yun. Ang pananampalataya. So kaya nga po, ang physical na kalagayan sa ating buhay ay ganun din po spiritual. Pareho po siyang mamamatay kapag nanlamig, lumamig na po yung ating pananampalataya. Ayan po. Kaya yung point 1 po natin ay, ang sabi po rito, what warms the faith, what is? Ayan. Ayan, what is? Ayan po. Paano po natin sisimulan para mag-alab yung ating pananampalataya? Saan po natin sisimulan? Ano po? Sapagkat ang pananampalataya ay tinuturo po na dapat continuously po yung init po na nasa atin. Ano po? Hindi po magbabago dapat. Kaya kung titingnan po natin yung first coming at maging ang second coming po ay mayroong kanya-kanya pong task na binibigay ang Diyos na dapat natin maunawaan. So saan po tayo magsisimula? Amen. Kaya nga po ang sabi po sa Romans 10 verse 17, so faith is the result of listening, and listening is a result of preaching to Christ. Ayan po. Sige po, basahin niyo sa Tagalog kasi English po yung ako. Di po ba? Sa ibang translation po, sabi po sinasabi po doon na faith is the hearing. Coming from the hearing. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng ating pakikinig, ay doon po magsisimula, gaya po ng spark. No po, kapag inuun po natin yung kalan natin, doon po nagsisimula. At dapat tuloy-tuloy po yun. Hindi po mababago. Ayan. Di po ba? So nagsisimula sa pakikinig, pagkatapos ay Amen. Pagkatapos natin maunawaan, ay kinakailangan din po ito may ipangaral. No po? Kailangan po may pangaral. Hindi lamang po nakatago. No po? Bakit ang layunin ng Diyos ay ano? May ayag ito. Bakit? Bakit kailangan po may ayag? Kasi para makita niya yung katotohanan at ito ang ninanais ng Diyos para hindi po tayo mahatulan ng kamatayan. Ayan po. Hindi po tayo ma-deceive sa ating panahon. Ang nais ng Diyos ay makasama tayo. Kaya, mahalaga po na mauunawaan natin yung kanyang mga salita. Ano po? Sapagkat kapag hindi po natin naunawaan, pagdating po ng panahon, madidisip po tayo. So sa Bible po ay marami pong illustration na ipinapakita patungkol po sa life and death. Bakit po? Para
upang ihanda po ang kanyang mga hinirang. Kasi kung hindi po tayo mag-persevere, ay alam po natin ang ating kahahantungan. At ipinapakita ang mga bagay na ito para malaman natin ang mga katotohanan ito. Isa po sa ating panahon, ang ilustrasyon na ipinapakita ay yung John 15 verse 5 to 8. Ano po yung sabi niya? I am a true vine, you are the branches. Ayan po. Di po ba? Basahin niyo po sa Tagalog, English po yun sa akin kasi. Ako ang ulo ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hindi. Ayan. So, yun po yung sinasabi ng word. Siya ang puno, tayo ang mga sanga. Ano po? At ang nananatili sa kanya ay mamumunga ng sagana. So, ang ibig sabihin po ba nun? Mananatili lang ho tayo, wala tayong gagawin? Meron. Amen. Hindi ka rin po magbubunga kung iniisip mo lang na kay Lord ako eh. No? Na kay Lord ako, pero walang action. Mamumunga ka po? Hindi po. So ano naman po ang sasapitan kapag hindi ka namunga? Puputulin ka, matutuyo ka at itatapon sa apoy. So kaya kung titingnan po natin, yung punishment po na binibigay ng Diyos ay talaga pong hindi po magbabago. Sapagkat yun po yung nakasaad. Sapagkat ang sinasabi ng Diyos ay tinutupad niya. Doon po, kaya kung babalikan niya nga po natin first coming, kapag siya'y nangako, tutuparin niya po. Ang sabi po sa Amos 3:7, kung di ako nagkakamali. Lahat po ng pinangako ng Diyos, mangyayari. So ito po na sulat po sa tiyan, ito po yung sa ating panahon na hindi pa po nangyayari. No po? Kaya po mahalaga na ang ating pananampalataya talagang nagpe-persevere po tayo. Ginagawa ho natin yung ating duties. Dapat alamin po natin ano po ba ang duties ko bilang isang mananampalataya. Lahat po tayo may duties. At hindi po tayo nagkakaiba-iba. Pari-pareho lang po ang binibigay sa atin ng Diyos. Ano po? Ang kaibahan lang po namin ay tagapanguna lang po kami. Pero yung understand